Napagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Kamusta po ang bawat isa? Bago naman po natin umpisahan ang tinuro sa atin ng ating mga pastor ngayong week na to, bago po natin umpisahan ang prayer and worship, balikan po natin yung tinuro sa atin ngayong week na to ng ating mga pastor. Damn your phone. Sabi nga po, 10 reasons your paper Bible is better. Amen po. Number 1 po, avoid distractions, avoid temptation. A paper Bible requires more intentionally. A Bible provides sensory engagement. You learn the Bible. Using the paper Bible is a message. A paper Bible is personal. Marking up your paper Bible adds further. You have to eat. A Bible will survive you. A Bible is always on. Amen po. Tinanong po ni Pastora Iris kung sino po yung naka-apps po ng Bible, yung pong application po sa cellphone po ng Bible. Ano po? Ang lahat po, almost lahat po tayo ay may application ng Bible sa cellphone. Pero mas maganda raw po talaga ang paper Bible or physical Bible ang gagamitin natin pag tuwing tayo ay nag-aaral. Amen po. Sabi nga po, pag ikaw ay gumagamit ng cellphone o application ng cellphone ng Bible, ay nadidistract tayo. Madidistract ka. Kasi bakit? Kasi pag tumunog yan, notification, andun na, distract ka na. At andun yung matitempt ka na i-reply yung mga ka-text. Amen po, yung nag-message o nagtanong, kailangan mo i-reply. Amen po. Much better po na naka-off ang internet at ang gamitin po natin ay paper Bible. Amen po. Meron lang po ako sure sa inyo na ito po yung dati yung worker po na ngayon po ay pastor na nung time po na siya ay nakadeploy dito sa Rema, Batangas. Kami po ay sinamahan po namin siya mag-soul win sa sa Talaga po. Ngayon po, ito pong worker na ito ay hindi po talagang, kasi hindi niya po, po yung medyo ninenervyos po siya kasi po ay yung pong napuntahan naming babaibolan namin ay pesta po sa lugar na yun. Ngayon po, sa guidance po ng Lord, andun po yung lakas ng loob niya, andun po yung faith niya, at nasinyera niya po na meron po yung grupo po na excuse me po sa term na nag-iinuman po. Yung grupo pong yun. Ngayon, lumapit po tong worker na to. Nagsilapit din po kami. Ngayon po, sabi po yung ni Kuya na tumayo po siya, sabi niya, pasensya na kasi hindi kami pwedeng ma-sharean. Ayaw niya po talaga magpa-share. Sabi niya, Kuya, sandali lang po. Sabi po ng worker na to. Alam niya po, itong si Kuyang ito ay wala po siyang nagawa, kundi nakinig din po sa worker. At habang nagbabasa po siya ng Bible, itong Kuya na ito ay nakonvict. Sabi niya po, alam mo, dati akong pastor. Napalayo ako sa Panginoon. Habang nagbabasa ka ng Bible, habang binabasa mo yung verse na yan, nakukonvict ako. Pinaalala mo sa akin na ako ay may ministering iniwan. Amen po. Naging malakas ang loob ng worker na ito at naging encourage, nagbigay ng lakas ng loob ng kuya na ito na napalayo sa Panginoon. Amen po. Na siya po pala ay may ministry. Siya po pala ay pastor. Amen po. At itong worker na ito ay may daladalang salita ng Diyos. Sabi nga po, ako isa sa iyo, sabi po sa Isaiah 40, verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos,
hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen po. Kung napaghinaan siya ng faith or ng loob, hindi niya masisharean tong taong ito na dati pa lang may hawak na simbahan, iniwan niya, nag-backslide siya. Amen po. Dati sabi niya dun sa worker, sabi ni kuya dun sa worker, alam mo dati, ang hawak ko Bible. Ngayon, iba na. Pero pinaalala mo sa akin yung dati kong ministry. Amen po. Kaya nga po, ang laking bagay na kung ang daladala natin ay hindi cellphone, kundi pag tayo ay magsosoul win, ang daladala po natin dapat ay paper Bible or physical Bible. Amen po. Kailangan po talaga mag-invest tayo. Sabi nga po ni Pastora Tel na mag-invest tayo. Kailangan natin bumili ng Bible. Kailangan natin na pagdating sa Bible, meron talagang paglaanan natin. Amen po. Kahit ano pang halaga niyan, Bible yan, kailangan mag-invest tayo. Amen po. Sabi nga po ni Pastora Trixie na anong treat mo sa Bible? Anong treatment mo sa Bible mo? Gaya ba ng treatment mo sa cellphone mo, na iniingatan mo, na ayaw mong mabagsak? Ganon din po ang Bible, na sabi nga po na huwag natin basta pagpatungan ng Bible ng kung ano-anong mga gamit. Amen po. Ingatan po natin ang Bible, lalo nating basahin at andun po yung revelation na yun po bang paggalang natin sa Bible, sa Word of God. Amen po. I-treat natin siya na yan ay dapat natin ingatan. Sabi nga po dito sa Awit chapter 119 verse 165, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Amen po. Sabi nga po dito, mahalin natin ang Bible. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Mahalin natin ang utos ng Panginoon. Ito ay utos ng Panginoon, itong Bible. Amen po. Ito ang maglilid sa atin, magbibigay sa atin ng lakas, tatag. Amen po. Sabi nga po, di ba po, a Bible will survive you. A Bible is always on. Amen po. Kaya mahalin natin ang Bible. Pahalaga natin ang salita ng Diyos. Yun lamang po. At ito po si Pastor Toto. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kamusta na po at Happy New Year po sa inyo. At marami na naman po tayong natutunan itong nakalipas na araw. Ito po yung dump your phone, reason why your paper Bible is better. So yung marami po tayong natutunan, ito po yung 10 na itinuro sa atin, 10 dahilan, bakit nga ba mas mabuti o maigi ang gamitin natin ay paper Bible kaysa sa cellphone po. Gaya po na sabi ni Pastora Dian, sa cellphone po kasi maraming distraction, temptation, kaya ang Bible po ay weapon. Yan po ay salita po ng Diyos at yung pong salita ng Diyos ay weapon po natin. Kaya nga po mas mainam na gamitin natin ay yung mga paper Bible po natin. At alam niyo po, meron po kasi sa Bible po natin, yung paper Bible, na wala po doon sa cellphone, yung pong sa apps. Ito po yung sinare po sa atin ng pastor po natin, yung pong number 4 po, yung Bible provides sensory engagement. Naalala ko po noong ako, bago-bago pa lang po nagbabasa ng Bible. At pag ako po ay nagbabasa, umpisa ko po yung chapter, tapusin ko po yan hanggang sa matapos po yung buong chapter na yan. At naalala ko po ang binabasa ko po noon ay yung pong istorya ni Jose. Alam niyo po, nung binabasa ko yung istorya ni Jose at nung sa bandang part na po ng si Jose ay nagpakilala na sa kanyang mga kapatid, hindi ko po namamalayan na habang binabasa ko po yung part na yon ay tumutulo na po yung luha ko. At yun po yung meron sa Bible natin, yung paper Bible, na wala po doon sa cellphone. Yung pong nagbibigay po ng pandama ng pakikipag-ugnayan po sa Diyos. Yung po yung literal na meron po talaga sa paper Bible na wala po doon sa cellphone. Yung po, bakit nga ba every time na kahit po ulit-ulitin ko po yung
part na yun, yung istorya ni Jose na every time na darating po ako doon sa part na nagpapakilala po si Jose sa kanyang mga kapatid, nararamdaman ko po yung bigat na nararamdaman ni Jose at yung po yung hiwaga ng Biblia po. Ito pong Bible na ito ay napakahiwaga. At meron po tayong mararamdaman na malalim na ugnayan sa Diyos. Kapag ang ginagamit po natin, ito pong Biblia po natin na paper Bible po. Kaya nga mahalaga po na dito po tayong masanay, gamitin. Alam niyo po kasi sa panahon ngayon, technology po talagang hindi na po mapigilan at biblical naman po. Nasabi po sa Book of Daniel na sa huling panahon, ang mga tao ay magpapurot pa rito, lalago ang kaalaman ng tao. So, biblical nga po yan. Darating po itong panahon natin. Noong pa po, noong time pa po sa Old Testament, binanggit na po ito na nalalago ang kaalaman. At may mga advantage at disadvantage naman din po. Ang disadvantage ng technology po na yan ay para bang malalayo ka sa kalooban ng Diyos. Naalala ko po, nung pong ang aking anak ay elementary pa lang, meron po kaming, every time na si Joanne po nagpapaturo sa akin ng kanyang assignment, ang gagawin ko po, bago po siya turuan, papasok po ko sa isang kwarto namin, at doon po sa kwarto na yun, meron pong encyclopedia. At bago ko po siya turuan, magre-research po muna ako doon. Kasi hindi naman din po tayo marunong, kaya kailangan din po, yung pong tinatanong sa akin ng anak ko, gusto ko po, yung tama talaga, yung may turo ko sa kanya. At doon, nagre-research po ako doon sa encyclopedia. At ang kagandahan po noon, habang nag-research po ako at pag naunawaan ko na po yung gustong malaman ng anak ko, ay itinuturo ko po sa kanya ng maayos. At doon po sa habang tinuturoan ko yung anak ko, nandun po nabibil po yung bonding namin bilang tatay at anak na nag-guide po sa kanyang anak. So, yung po yung mahirap, matagal, pero nandun yung bonding, nandun yung mararamdaman mo yung connection ng ama, anak. Doon po sa time na yon na pagtuturo, At parang ganun din po yun. Kasi ang cellphone po parang mabilis, madali, isang click, dalawang click, nandun ka na agad eh. Pero alam niyo po, ito po dito sa Bible, gaya po nung nag-research po ako ng manual. Yung encyclopedia po kasi manual yan ng internet ngayon eh, ng Google eh. Kasi noong time na si Joanne ay high school, college na, napapansin ko, noong lumalago yung technology, meron na pong internet, meron na pong Google, hindi na po ata ako nilalapitan ng anak ko para tanungin. Ang tinatanong niya na si Google. Doon na po siya nagtatanong. So nawawala po yung bonding namin bilang ama-anak. Bakit po? Kasi dahil sa paglago po ng technology, yun po yung disadvantage eh. Namimiss ko ngayon yung mga bagay niya. Kasi bakit? Kasi dahil sa paglago ng technology, doon na siya. Imbis na sa akin, doon na siya nagtatanong doon sa Google, sa internet. So ano po yung nawala? Yung pong bonding namin. So ganun din po yun eh. Yung kung gagamitin natin, yung pong cellphone, parang wala kang mararamdaman gaano doon. Hindi ko pa alam. Kasi nung pong inuulit ko pong babasahin yung part nung istorya po ni Jose, wala po akong nararamdaman na kagaya po ng nararamdaman ko dito po sa paper Bible na hindi ko po mapigilan yung luha ko eh. So may something talaga dito sa Bible na nandun yung pandama ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. At yun yung wala po sa cellphone. Kaya mahalaga po na manatili po tayo na ito pong gamitin natin, medyo ma-effort, pero yun naman ang gusto ng Lord talaga, mag-effort tayo. Bakit po? Kasi ang iba, maaaring ang iba, kaya gusto ng cellphone, mabilisan, madaling maghanap, madaling pumunta kung saan yung gusto mong puntahan na verse, chapter, pero po, dito po sa manual kasi, kailangan mong aralin. Siyempre, bakit? Mahirap po magbuklat ng Bible kung hindi mo alam yung pagkakasunod-sunod ng from Genesis to Revelation. At yun po yung effort na gusto ng Lord, di ba? Aaralin mo siya. Magkakaroon ka ng malalim na pag-aaral. Sa cellphone po, hindi mo na kailangan aralin yan. Bakit? Pipindutin mo lang kung ano yung gusto mong hanapin. Tao, lahat, verse, isang click lang, dalawang click, nandun ka na. Pero dito po sa ating manual, talagang kailangan po mag-effort ng pag-aaral, maghahanap ka, at yun po ang nais ng Diyos sa atin. Hindi po yung ganun na gagamitin natin yung madalian nga, pero puno-puno pa ng distraction, ng temptation. Dito po, di po sabi nga po sa
sa Matthew 6:6 kung mananalangin. Kasi ang pananalangin po, ganun din po yan. Parang pagbabasa ng Bible, kailangan mo doon sa, ang sabi po ng Bible, pumasok ka sa iyong silid, ilak mo, at doon ka manalangin. So sa pagbabasa po ng Bible, dapat ganun din. Bakit? Parang walang distraction. Sa cellphone po, pag nagkaroon ng notification, tutunog yan. Pag may tumawag sa'yo, tutunog yan. Kapag minsan matitempt ka, nagbabasa ka ng Bible, pupunta ka sa Facebook, sa Messenger, or maraming application dyan. So, di mo ba? Dapat magbabasa tayo ng Bible para din po tayo nananalangin doon po sa isang silid kung saan walang distraction. At doon po natin mararamdaman yung pong ugnayan natin sa Diyos. Bakit? Kasi po, ang gamit po natin, ito pong manual na kung saan, ang sabi po sa number 4, Bible provides sensory engagement. At yung po, yung wala sa cellphone, yung technology na meron po ang panahon natin ngayon. So, pag po tayong mainit, mag-effort po tayo, masanay po tayo dito po sa manual, yung sa Bible po na yung paper Bible. At yun lang po ang may babahagi ko sa inyo. Nandito po si Pastor Ayen para po sa pagpapatuloy po. And amen po. Sabi po dito, reading your physical Bible can bring the power of the Holy Spirit's transformative work to your life, offering wisdom, peace, guidance, and strengthening your faith. Kung mapapansin po natin, yung mga Kristyano na mas nagbabasa ng Bible, yung mga masisipag na magbasa ng Bible ng mga Kristyano, sila yung mga Kristyanong matitibay. Amen po. Compare po dun sa mga Kristyano na minsan lang nila buklatin yung Bible nila. At mapapansin din po natin na yung mga Kristyano na malalim sa salita ng Diyos, sila yung mga Kristyano na mas nararanasan yung kasaganahan sa buhay. Hindi lang po financial, hindi lang po material, kundi spiritual. Amen po. At sabi niya po dito, reading your physical Bible, maiiwas po tayo sa pagkakamali kapag nandoon po yung daily meditation natin ng Word of God. Bakit po? Kasi ang sabi po ng Bible, His words are lamp to our feet and our guide. Doon sa path natin. Ngayon po kasi uso na po yung mga Lucky Charms, di ba po? Sa Facebook, sa Shopee, sa iba't ibang online shop, marami na po tayong mabibili nito. At ang pinapromote po nila ay yung magkakaroon ka ng magandang future. Dadating sa'yo yung magagandang bagay kapag meron ka nito. Pero alam nyo po, tinuturo po sa atin at alam po natin ito, tayo pong mga Kristyano, na hindi ito yung mag-iiwas sa atin sa, isis po sa word, kamalasan sa buhay, kundi yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Kagaya nga po na kung gaano kahalaga ang Bible reading, ganun din po kahalaga ang pananalangin. Amen po. Ang sabi po ni Joshua, na dapat ang meditation po ng Word of God ay day and night. Amen po. At ang sinasabi naman po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, make your life a prayer. Sa mga Kristyano po, ang panalangin po natin ay araw-araw. Nire-require tayo ng Diyos na araw-araw tayong dumulog dun sa trono niya. Amen po. Ibig sabihin, nandun po dapat yung effort na magawa natin ang mga bagay na ito. Amen po. Dahil sa paglapit po sa Panginoon, maraming hadlang. Amen po. Pero ang mga Kristyano, dapat hindi po tayo nahahadlangan na magawa natin yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ito po dapat yung pinatitibay natin na mga Kristyano, yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos at the same time, yung pananalangin po natin, yung spiritual life po natin. Sabi po dito din po tayo dapat nagagamit ng Diyos sa pagtuturo ng kanyang mga salita at pagiging intercessor. Tinawag po tayo ng Diyos na maging intercessor. Amen po, ng pamilya mo, ng mga tao na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ng mga tao sa paligid natin. Amen po, naalala ko po yung isang turo ni Pastor Boy sa kanyang live, dapat hindi lang yung pamilya natin yung pinapanalangin natin, yung mga kakilala natin, kundi yung mga tao sa paligid natin. Amen. Kahit hindi yung malapit sa atin, dapat lahat ng tao
Amen po, ipinapanalangin po natin. Kaya nga po, included sa prayer natin ang bansang Pilipinas. Amen po. At kung hindi po natin ito nagagawa, malaki po yung namimiss natin na duty nating mga Kristyano. Ang sinasabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Dito po sa Mateo chapter 7 verse 7, showing God's readiness to give whatsoever we ask. Ano man po ang hilingin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang i-require niya lang po yung may faith tayo sa Kanya. Amen po. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7, emphasizing that we must pray in every circumstances. Amen po. Na ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay natin, ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7, unahin natin na manalangin kaysa mag-worry. Amen po. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 18, this verse will encourage us to be constant in prayer. Amen. Ang prayer po, ulitin ko po ulit, ay hindi occasionally. Ito po ay everyday. Amen po. Ito po ay habit na dapat na ginagawa natin. Amen po. Sabi naman po sa Lucas chapter 18 verse 1, promoting persistency in prayer. Kapag nagpe-pray po tayo, may naalala ko po, may nagtanong sa akin, sabi niya, ate, kailan ako dapat tumigil mag-pray? Ang sabi po niya, sumagot po ako, yun po yung tanong niya, sumagot po ako, sabi ko, lahat ba ng pinagpe-pray mo ay nakuha mo na? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, ilan sa mga prayer mo yung hindi mo pa natatanggap? Sabi niya, marami pa po. Sabi ko, yan yung reason kung bakit hindi tayo dapat tumigil sa pananalangin. Kasi hindi pa nagaganap yung perpektong kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at sa mga tao sa paligid natin. Amen po. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 12, linking prayer to endurance. Kasi kapag nagpe-pray tayo, kailangan ng endurance. Amen. Hindi po madali mag-pray. Amen po, kasi dala-dala natin yung bigat, yung bigatin sa pamilya natin, sa ministry natin, sa mga tao sa paligid natin, sa mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin sa ministry natin, na kailangan ng endurance sa panalangin. Amen po. At last na po ito sa Colossians chapter 4 verse 2, calling for dedication in prayer. Ang Diyos po ay naghahanap ng mga tao na magagamit niya sa pananalangin. Ngayon, kung tayo po ay available, samahan niyo po kami. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ano po, ipanalangin po natin yung mga tao, yung bansa natin, at yung mga simbahan. Mga kailangang ipanalangin. Kasi ang Diyos po, hindi niya magagawa yung kalooban niya unless may vessel na magamit siya para mapatupad ito. Amen po, katulad po ang sabi po ni Benny Hinn sa isang sermon niya, yung isang gloves, hindi yan magagamit dun sa purpose niya unless may kamay na magsuot dun sa gloves at gamitin yung purpose nito. At ganun din po sa bawat isa po sa atin. Ang purpose po natin ay maging tagapanalangin, maging intercessor. Amen po. Tayo yung papalit sa posisyon ng mga taong ipinagpe-pray po natin. Amen po. So, sige po. Worship po tayo. Sa'yo'y lumalapit, sa'yo mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na pulisan, sa'yo'y nagkukulang. Patuloy mo pa rin minamahal.
sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko. Ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit makulisan, sa'yo'y nagkukulang. Patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko. Ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili sa kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Hallelujah. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pagsama mo. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang
pangalan ng Panginoong Jesus, O Lord. Maraming salamat po, Diyos. Tunay, O Diyos, napakabuti mo, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, sa mga oras to, Lord God, ang aming mga leader, Lord God. Sa pangunguna po ni Pastor Boy, O Lord God, ang aming senior pastor, O Lord God. Lord, salamat po, Diyos, sa complete healing, Lord. Yes, Lord. Pastor Boy, O Lord God, mula ulo hanggang talampakan, O Lord God. Lord, salamat po sa kalakasan, katatagan, O Lord God, spiritually, Lord God, sa buhay ni Pastor Boy, Lord God. At maging, Lord God, yung pinagkatiwala mo sa kanyang ministeryo, Lord God, ang dalangin namin, Lord, patuloy na palawakin mo po, O Diyos, O Lord God, ang ministeryo ito na pinagkatiwala mo kay Pastor Boy, Lord God. Maging, Lord God, ang mga mahal niya sa buhay na doon ang divine protection mo sa kanila, Lord God. Yes, Lord. Lord, ang dalangin namin, Lord God, Lord, ang kalusugan nila, Lord, bantayan mo, O Diyos, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus ko, nagbibigay ng sakit karamdaman, bitawan mo ang aming senior pastor. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, O Diyos, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, O Lord God. Si Pastor Boy, Lord God, complete healed na po, Lord God. Nakareserba ang kagalingan niya, Lord God, year 2000 ago, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa araw-araw ng buhay ni Pastor Boy, yung joy, Lord God, manatili sa puso niya, O God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God, yung lahat ng hawakan ng kamay niya, Lord God, ay magsisigaling, O Lord. Salamat po, O Diyos. Lord, gayon din po aming mga district pastor, Lord God. Lord, andun po yung gabay mo, yung leading ng Holy Spirit mo sa bawat isa sa kanila, Lord God. Mangyari, magganap ang perpektong kalooban mo po sa kanila, yung 1,000 churches na pinagkatiwala mo po sa bawat district namin, Lord God. District pastor namin, Lord God. Lord, salamat po. Ngayon pa lang kiniklaim na po namin, Lord God, yung katagumpayan, Lord, sa pagtayo ng maraming simbahan, O Lord God, sa bawat district, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa provision, O Lord God, sa renta, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga bills, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. At salamat po sa katagumpayan, Lord, ng mga gawain, O Lord God, sa bawat simbahan, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos. Ganyan din po yung mga mga junior pastor, Lord God, mga workers, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord, sa divine protection sa mga lingkod mo, O Diyos, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord, sa divine protection, sa pag-iingat mo, Lord God, sa pagbabalik nila sa bawat outreaches, Lord God, na kung saan sila nakadeploy, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan na nalalapit na training, Lord. Salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang po, Lord God, nagkiklaim na po kami, nagde-declare na po kami ng katagumpayan, Lord, ng training, O Diyos, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God, sa magandang training, sa maayos na training, Lord God. Lord, salamat po sa magtuturo, sa training, Lord God. Tago mo sa iyong likuran, Lord God, ang magtuturo, Lord God, mga magtuturo, Lord God, mag-share, Lord God, Lord, sa magti-train, Lord God, sa training, Lord God. Salamat po sa provision, Lord, sa training, Lord. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan, O Diyos, O Lord God. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, patuloy po namin, Lord, na tinataas ang bansang Pilipinas. Lord God, batid po ninyo ang kalalagayan ng bansang Pilipinas, Lord. Dalangin namin, O Diyos, na ang kaayusan, i-transform mo, Lord, yung bansang Pilipinas mula po sa kaguluhan, kahirapan, Lord, dun mo dalhin sa kaayusan, kasaganahan, O Lord God. Alisin mo, Lord, yung mga pagkuluhan dito sa bansang ito. Sa pangalan ni Jesus, ikaw espiritu ng kaguluhan, espiritu ng bisyo, sugal, maling katuruan, winawasa ka namin sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan, hindi ka namin pinahintulutan sa bansang ito. Sa pangalan ni Jesus, at Lord, nagpapadaloy kami ng prosperity, ng kaayusan. Nagpapadali po kami ng magandang, maayos, masaganang ekonomiya ng bansang Pilipinas, O Lord God. Salamat, Lord. Tunay, Lord, na tapat ka sa iyong pangako. At ngayon pa lamang, Lord, ay pangahawakan namin yung mga pangako na yun. Kaya naman, Lord, salamat, Lord, sa maayos na bansang Pilipinas, O Lord. Ganyan din naman, Lord, tinatas namin sa iyo ang gobyerno ng bansang ito, magmula po sa presidente hanggang sa pinakamababa na posisyon, Lord. Nakikita mo yung nangyayari sa bawat
mga mga lingkod mo, mga nagtatrabaho sa gobyerno to, batid mo ang kaguluhan, mga pagkakampi-kampi. Lord, nakikita mo ang lahat na ito. Lord, patuloy namin, itinataas namin yung mga leader na ito. Lord, dalangin namin, Lord, bigyan mo sila ng maayos na pamumuno, bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, understanding, O Lord God, na magawa nila yung tungkulin nila, Lord God, sa gobyerno ito. At hayaan mo, Lord God, na magpatuloy sila, na magawa nila yung mabuting bagay lamang sa gobyerno ito. At ikaw, Satanas, na nagbibigay ng kaguluhan sa gobyerno ito, winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng pagkakampi-kampi, winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, papadali po kami ng pagkakaisa, O Lord God, sa gobyerno ng bansang ito, O Lord God. Salamat po, Ama. At ganyan din naman tiyatas namin, Lord, yung aming daily Bible study sa Rema Peace, O Lord God. Patuloy, Lord, na gamitin mo yung mga lingkod mo para po sa mga gandang mensahe na nagmumula sa iyo. Bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy, Lord, na bigyan mo sila ng kalakasan, kaalaman na nagmumula sa iyo, O Lord God. At ganyan din naman sa amin, mga narakinig, patuloy, Lord, na samahan mo kami, bigyan mo kami ng pusong handang makinig, at iukit mo sa puso namin ang bawat salita na narinig namin, Lord God. At ito'y magamit namin, Lord, sa pang-araw-araw namin pamuhay, O Lord God. Salamat po, aming Diyos, maging ang mga pangailangan po ng mga lingkod mo, mga pastor and workers namin, Lord. Patuloy namin tinataas sa iyo, Lord. Batid mo ang mga pangailangan ng mga lingkod mo sa mga renta, O Lord God, sa mga bills nila, sa kuryente tubig, Lord. Batid mo lahat ng ito. Subalit, Lord, pinangawakan namin, Lord, yung katapatan mo na ikaw ay tapat sa iyong pangako. Kaya ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim na namin, Lord, yung mga pambayad nila sa renta, sa mga tubig at kuryente, O Lord God. Salamat po, Panginoon ko, sa katapatan mo, at patuloy namin, Lord, na tinataas ang mga lingkod mo. Ingatan mo sila, balutin mo sila ng banal mong dugo, O Lord God. At anumang sakit na inalagay mo sa talas sa mga lingkod ng Diyos na ito ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Spirit ng sakit, kahinaan, kaguluhan, panghina, winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami ng kumpletong kagalingan mula ulo hanggang talang para sa mga lingkod mo, Lord. Salamat po, Ama, sa kalakasan na nagmumula sa iyo. Sa iyo po lang namin ang mabinabalik ang pinakamatas na papulit pagsamba sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Lord, among Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sinataas namin sa iyo, Lord, ang leadership, Lord, dito sa organisasyon, Lord, sa gawain mo, sa Rema, Panginoon, magmula kay Pastor Boy, Lord, sa mga board of members, Panginoon, sa aming mga district pastors, sa lahat, Panginoon, ng mga pastor, ng mga workers, sa mga elders, Panginoon, na pundasyon ng iyong gawain, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na i-bind mo kami, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Nagwiwika kami ng kapayapaan, ng pagkakaisa sa bawat isa, Panginoon, sa buhay ng mga lingkod mo, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo na anointan mga lingkod mo, O Diyos. Bigyan mo ng wisdom, knowledge, Panginoon, kung paano pamahalaan yung mga simbahan na ipinagkatiwala mo sa mga lingkod mo, Panginoon. At Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa mga ginagamit mo, Panginoon. Giging instrumento mo, Panginoon, para abutin ang mga tao, Panginoon, ang mga kaluluwa na wala pa sa iyo, Panginoon. At dalangin din namin, O Diyos, na patuloy na kausapin mo, Panginoon, ang mga lingkod mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga pastor namin, Panginoon, at Lord, sa mga simbahan, sa kabuuan ng Rema, Panginoon, tumawag ka ng mga tao na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, Lord, bigyan mo sila ng pangarap, Panginoon, na magamit sa kalooban mo, Panginoon. Lord, sa ubasan mo, sa kaharian mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magturo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung sino, Lord, yung ititrain, Panginoon, ng mga taong magiging lingkod mo, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na pakialaman mo, Lord, ang buhay, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, lalo na ang leadership sa kabuuan ng Rema, Panginoon. Ikaw ang nagtatag, ikaw rin, Panginoon, ang mag-sustain, ikaw ang mag-ayos, Panginoon, ikaw ang makialam, Panginoon, mangyari ang perpektong kalooban mo, Panginoon, Lord, sa gawain mo ito. Sa buhay ng mga tao, Panginoon, patuloy na lumalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin.
namin, Panginoong Jesus, Lord, patuloy kami na nagpapasalamat, Panginoon, sa pribilehiyo na makadulog sa presensya mo, Panginoon. Lord, lahat ng ipinanalangin namin, at ang patuloy na panalangin namin, ipinagkakatiwala namin sa iyo. Salamat, Lord, sa katugunan ng mga ito. Inutusan namin ang mga ministering angels na kumilos, ihatid sa amin ang mga kasagutan, katugunan sa lahat ng pinapanalangin namin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Abay po, God bless po. Happy New Year po. Happy New Year po.